Napabuntong hininga ng malalim si Ariana nang pigilan siyang bumaba ng asungot niyang bodyguard. Napipiko na talaga siya sa ganitong bawat galaw niya ay palagi na lamang may bodyguard na nakatanghod sa kanya. Kailan ba siya makakagalaw ng malaya? Hindi naman niya masisi ang kanyang ama sa pagkuha nito ng magbabantay sa kanya. Simula nang manalong number 1 si Antonio Torres sa mga senatorial candidates nitong nakaraang eleksyon ay marami na ang nagtatangka ng masama sa kanila. Ilang beses na siyang pinagtangkaang kidnapin. Hindi rin iilang beses na may natanggap na death threat ang daddy niya laban sa kanilang buong mag-anak. Ito ang kapalit ng katanyagan at kapangyarihan na tinatamasa nito, ang kawalan ng katahimikan ng buong pamilya. Kaya sila nagkaroon ng mga bodyguards. Sa kanyang 3 kapatid na sina Rina, Luisa at Vanessa ay walang kaso iyon. Ngunit para kay Ariana ay malaking sagabal ang magkaroon ng bodyguard, lalo na kung ganito ka paranoid at ka-OA ang natapat sa kanya. Napangiwi siya habang pinagmamasdan ng kanyang bodyguard. Tall, dark and handsome. Iyon ang deskripsyon ng kanyang mga kapatid nang makita ang lalaki. Hindi nga ba at nag-agawan pa ang mga ito na si Byron ang matapat na bodyguard sa kanila. Ngunit nakahalata yata ang kanyang daddy kaya sa kanya ay binigay si Byron. Bukod tanging siya lang kasi ang hindi impress sa lalaki. At paano siya mai-impress dito? Gwapo nga ito at magandang pangangatawan. Ngunit ito na yata ang pinaka-antipatikong lalaki na nakilala niya. At wari pa niya ay hindi ito marunong masindak, maski na alam nitong siya ang amo. Kaya naman sa simula pa lamang ay pagkadisgusto na ang nararamdaman niya rito. "Ma'am, pwede na ho kayong lumabas ng kotse," sabi ni Byron matapos nitong magmatsyag sa paligid. Inalalayan pa siya nito sa pagbaba ng sasakyan. Ngunit maagap niyang pinalis ang mga kamay nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang tipid ng ngiting sumilay sa mga labi nito. Feeling niya ay sinasadya na nito ang lahat para lamang inisin siya. At nagtagumpay ito dahil ngayon pa lang ay nanggagalaitin na siya sa inis. Pati ba naman sa party ng kaibigan niya ay kailangan pa itong bumuntot. "Kamusta ka na? Ang sinabi ni Lily pagkatapos ng breakup natin. Ngayon ka lang daw muli naglalabas sa gimmick ng barkada," sabi ni Dan nang lapitan nito si Ariana sa mesa kung saan sila nakapwesto ng best friend niyang si Aiza. Kadarating lamang ng lalaki buhat sa Canada. Ex-boyfriend niya ito. Nag-break sila dahil nahuli niya itong nambababae. Ilang beses na rin itong humingi ng sorry sa kanya, ngunit hindi na niya ito binigyan pa ng isang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang linggong panunuyo ay sumuko na rin ito. Hanggang sa mabalitaan niyang nagtungo ito sa Canada para doon ipagpatuloy ang pag-aaral nito ng law. 1 taon nang nakalipas simula nang huli silang magkita, ni hindi nga niya nabalitaan ang pagdating nito. "Naging busy ako sa campaign ng daddy ko, tapos naging mainit pa kami sa mata ng mga kaaway niya." Umayo siya ng upo mula sa isang sulok. May 1 metro ang layo sa kanyang lugar ay nakita niya si Byron. Tila madilim ang anyo habang nakamasid sa kanila. Inirapan niya ito. "Saka busy ako sa pag-aasikaso ng mga negosyo ng pamilya." Anya at totoong lahat iyon. Bilang panganay at graduate ng business management, ay sa kanya ay pinagkatiwala ng lolo niya sa father side ang kanilang mga negosyo since hindi pwedeng pumesto roon si Senator Torres dahil sa magkakaroon daw ng conflict of interest dahil sa posisyon nito sa politika. At nag-iisa lamang itong anak kaya walang ibang maaaring pagkatiwalaan kundi siya. Ang sumunod niyang kapatid na si Rina ay abala rin sa sarili nitong negosyo na restaurant. Sina Luisa at Vanessa naman ay mga nagsisipag-aral pa. Ang kanyang mommy ay abala sa mga civil works nito at kung ano-ano pang mga functions na dapat nitong asikasuhin bilang asawa ng isang senador. "Iyon lamang bang dahilan?" Nakangising tanong ni Dan. Gusto niya itong pagtaasan ng kilay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naalis ang kayabangan nito sa katawan. Alam niyang iniisip nito na masyado siyang naapektuhan nung naging breakup nila. Tinignan niya ito ng matiim.
I'm sorry to deflate your ego, Dan. Pero iyon lang talagang dahilan. May himig na katarayang sabi niya. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Nakita niyang namula ang mukha ng lalaki. Napansin niya ang pigil na katuwaan sa mga mata ni Aiza. Noon pa man ay hindi na nito gusto si Dan para sa kanya. In fact, nang mag-break sila ay ang best friend ang unang natuwa. Sa wakas ay hindi na nito pagtsatsaga ang kausapin ang hambog na lalaki. Supalpal ang bruho, yabang kasi. Dinig niyang bulong ng best friend. Maya-maya ay tahimik na itong umalis sa pwesto nila. Ni hindi na nito nagawang magpaalam pa sa kanya. Nakita niyang napabungis-ngis ang babae. Gusto na rin tuloy niyang matawa, ngunit pinigilan na lamang niya iyon. Buti nga sa mukong na yun, pero hindi mo nahalata, para pa rin siyang may gusto sa'yo. Bulong pa nito. Kaya lang ay sorry na lang siya dahil natauhan na ang beauty mo. And speaking of beauty, ganyan ba talaga kagwapo ang bodyguard mo? Parang Greek god. And look at his body. Oh my God! Tingnan mo si Francia, panay yung pa-cute sa kanya. Hindi alam na bodyguard mo ang mukong. Muli siyang napatingin sa lugar ni Byron. Kausap ito ni Francia at sa body language ng dalawa. May palagay siyang nagkakabulhan na ang mga ito at hindi niya alam kung bakit inis ang naramdaman niya sa ideyang iyon. Mag-iisang buwan pa lamang yung bodyguard si Byron. Kaya hindi alam ng lahat niyang mga kaibigan na dakilang tagabantay niya ang binata. Hindi kasi niya ugaling ipakilala ito sa lahat niyang nakakasalamuha. At sa tindig at porma nito, mapagkakamalan nitong nanggaling din sa may sinasabing pamilya. Napataas ang isang kilay niya nang makitang dinala ni Byron sa dance floor si Francia. At ang babae naman parang linta na pumulupot dito. Nistulang mga lovers ang dalawa habang sumasayaw ng sweet. Hindi niya alam kung bakit nagingit-ngit siya sa tagpong iyon. Gusto niyang masuka at hindi niya alam kung kanino niya mas gustong mainis. Kay Francia na halatang halata sa pagpapakita ng motibo sa kanyang bodyguard o sa lalaking iyon dahil parang nakakalimutan na kung ano ang katayuan nito sa buhay para makisalamuha sa mga katulad nila. Biglang natigilan si Ariana. Hindi naman siya matapobre, mas lalong hindi siya pinalaki na maging ganoon. Ngunit bakit ngayon ay palagi niyang isinasaksak sa kanyang isipan kung ano ang katayuan ni Byron sa buhay at kung sino siya. May takot siyang nakapa sa kanyang dibdib, ngunit kaagad niyang pinalis iyon. Never! Malakas na sigaw niya sa kanyang isipan. Padarag na tumayo siya. Halika na nga at puntahan natin si Lily. Magpaalam na tayo, gusto ko nang umalis. Sabi niya. Masyado pang maaga, saka gusto ko pa makipagsayaw sa bodyguard mo. Reklamo nito. Nilingon niya ang kaibigan. Pati ba naman ikaw, magpapaka-chip na rin ha? May ere ng pagka-aristokratang sabi niya. Nagugulat siya sa kanyang sarili ngayon. Dahil kahit kailan ay hindi niya ugaling tumingin sa antas ng pamumuhay ng kanyang kapwa. Ngunit ewan ba niya kung bakit mainit talaga ang dugo niya kay Byron. Feel ko siya bakit ba? Nakangising sabi nito. Bumuntong hininga siya ng malalim sa kamabilis na niya itong tinalikuran. Nakita niyang sumunod ito sa kanya. Nang lingunin niya si Byron tapos na itong makipagsayaw kay Francia. At papalapit na ito sa kinaroroonan niya. Matapos magpaalam kay Lily ay diretso siya sa kotse. Ilang sandali pa at nakasunod na sa kanya ang bodyguard. Uuwi na ba tayo? Mahinang tanong nito. Tumango siya. Dinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga sa kabinuhay na ang makina ng sasakyan. Hinayaan nitong mauna sa paglabas sa parking lot ang kotse ni Aiza saka ito sumunod. Kumaway pa ang babae sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng gate. Pareho na silang tahimik ni Byron nang binabagtas na nila ang daan pa uwi sa bahay. Nasa backseat siya kaya nakikita niya ang mukha ni Byron sa rearview mirror. At kahit sa ang anggulo yata niya sipatin ng binata ay talagang gwapo ito. Namula siya nang mapasulyap ito sa kanya mula sa rearview mirror at nahuli niyang tinitignan ito. Hindi niya alam kung bakit hiyang-hiya siyang makita nitong nakatingin siya. Kaagad niyang iniiwas ang tingin dito.
Pairap na umayos siya ng upo. Hindi niya napansin ang isang tipid ng ngiting sumilay sa mga labi nito. Maganda nga, saksakan naman ng suplada. Sabi ni Byron sa sarili habang tahimik na nagmamaneho. Hindi niya alam kung bakit ang panganay lamang ni Senator Antonio Torres ang bukod tanging masungit sa kanya. Ang iba naman nitong anak ay mababait. Sayang, dahil para sa kanya si Ariana ang pinakamaganda. Kulay gatas ang kutis nito. Parang sanggol ang mga labi sa kapulahan at ang bango-bango para tuloy nakakagigil yakapin. Kung hindi nga lamang baka may pakulong siya ng senador ay hinalikan na niya ito. Masarap sigurong lamukusin ng halik ang Ariana na ito. Pilyong sabi niya sa sarili habang manaka-naka ay palihim niya itong sinusulyapan. Idagdag pang ang kinis-kinis ng legs nito. Kung hindi lang ito maganda, nung kang magtiyaga siya sa kasungitan nito, marami yatang nangangailangan ng serbisyo niya. Sa bodyguard lamang ang trabaho niya pero nagmumukha na siyang alalay at driver ng babaeng ito. Pero dahil maganda ang amo niya, kahit na napakasungit, pinagbibigyan niya ito. Ibang klase talaga ang babaeng ito. Sabi na lamang niya sa kanyang sarili. Mahirap siguro magka-girlfriend ng ganito kasungit. Ang sinabi ng kasambahay na si Simang, wala raw itong relasyong nagtatagal. Pero pawang gwapo at mayayaman daw talaga ang nagiging nobyo nito. Kung sabagay, sino ba namang pobre ang maglalakas loob na manligaw sa isang anak ng senador? Makapal ang mukha na lamang siguro ang pobreng maglalakas loob na umibig sa isang tulad ni Ariana. Hindi niya alam kung bakit may nakapasyang kalungkutan sa dibdib sa isiping iyon. Ginising si Ariana ng isang masamang panaginip. Bumangon siya na hindi maipinta ang mukha. Iyon na yata ang pinakamasamang panaginip na dumalaw sa kanya sa buong buhay niya. Pawisang-pawisang nagtungo siya sa banyo at nag-shower. Kahit panaginip lamang iyon ay parang totoong-totoo. Hinahalikan daw siya ni Byron. Sa dinami-dami ng lalaki ay bakit ang antipatikong lalaki na iyon pa ang napaginipan niya? At bakit sa kanyang panaginip ay tila enjoy siya sa mga halik nito. Pinangilabutan siya. Kinuskus niyang mabuti ang kanyang katawan dahil pakiramdam niya ay nakadikit ang mga labi nito doon. Yak! Daing niya. Tila ibig masuka. Naiinis siya dahil sa halip na magalit ay parang siyang-siya pa siya sa ginawa nitong paghalik. Kahit sa panaginip ayaw niyang magkagusto siya sa lalaking iyon. But then, kontrolado ba niya ang kanyang mapapanaginipan? Marahil ay sa sobrang inis lamang niya sa lalaking iyon kaya nadadala-dala niya iyon hanggang sa kanyang panaginip. Ang alam niya, kabaliktaran ang mga panaginip sa totoong nangyayari sa buhay. Kaya marahil kabaliktaran sa totoo niyang nararamdaman ang naramdaman niya sa kanyang panaginip. Bakit nga ba niya pinag-aaksayang bigyan ng rason ang panaginip niyang iyon? Muli siyang nahiga, ngunit hindi na niya nagawang makatulog pa. Hindi niya malaman kung bakit parang totoong-totoo ang mga halik ni Byron. At hanggang ngayon ay tila nanunuot pa rin iyon sa kanyang mga kalamnan. Kinilabutan siya. Naiinis siya dahil hindi niya magawang kontrolin ang kanyang isipan. Nagising si Byron na pawisang-pawisan. Panaginip lang pala. Tila may panghihinayang na daing niya sa sarili. Sa kanyang panaginip ay malaya niyang nahahalikan si Ariana at buong puso raw naman itong nagpapaubaya sa kanya. Napailing siya. Kung ano-ano ang naiisip niya. Nagsindi siya ng isang stick na sigarilyo saka binuksan niya ang bintana ng quarters na tinutuluyan niya. Doon ay kasama niya ang driver ni Senador Torres, si Mang Domeng. Ang ibang kasambahay ay sa ibang quarters na tutulog. Kanugnog din ang silid na iyon. Napatingin siya kay Mang Domeng na bahagya pang naghihilik. Marahil ay napagod ito ng husto dahil sa dami ng pinuntahan ni Senador Torres ngayon. Parang ama na ang turing niya sa driver dahil matalik na kaibigan ito ng yumao niyang ama. Ninong ito ng ate Linda niya. Mabait ito sa kanilang lahat, lalo na nang mamatay ang kanyang ama na kasamahan ito sa pabrikang dating pinagtatrabahuhan.
Sa katunayan, si Mang Domeng ang nagpasok sa kanya sa trabahong ito. Dati siyang nagtatrabaho sa isang pribadong detective and security agency. Ngunit maliit lamang ang sahod niya roon, kulang pang panggasto sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi tuloy niya maayos na masustentuhan ang kanyang nanay at bunsong kapatid. Tamang-tama, nung umuwi siya sa probinsya ay naroroon si Mang Domeng. At mula rito ay nalaman niyang nangangailangan ng bodyguard si Senator Torres. Sinabi nitong maganda ang sweldo, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Kaagad siyang nagpasama rito para makausap ang senador. Dahil maganda ang credentials niya, ay kaagad siyang tinanggap ni Senador Torres. Ngayon ay maayos na niyang napapadalhan ng pera ang kanyang nanay. Nakakapagpaaral pa siya ng pamangkin. Ngunit hindi rito natatapos ang pangarap niya. Bata pa naman siya. 27 pa lamang siya. Alam niyang hindi pa siya matanda para ipagpatuloy ang pag-aaral ng law. Graduate siya ng political science at gusto niyang ipagpatuloy iyon sa pagiging abogado. Iyon naman talaga ang gusto niya maski noong bata pa siya. Kaya nga ngayon pa lang ay unti-unti na siyang nag-iipon. Nagbabalak siyang mag-enroll sa UP Diliman ngayong darating na semestre. Kahit pa konti-kunti lamang na units. Gusto niyang kapag nagkaroon na siya ng pamilya, iyong maayos naman kahit na papaano. Hindi nga hangad ang maging mayaman na kagaya na Senador Torres. Pero gusto niyang maibigay sa magiging anak niya ang mga bagay na hindi niya naranasan noon. Hindi na talaga magawang makatulog pa ni Ariana, kaya naisipan niyang magtungo sa terrace ng kanyang kwarto. Bahagya pa siyang napahalukip-kip nang maramdaman ang pagtama ng hangin sa kanyang katawan. Naupo siya sa silyang bakal at nangalumbaba sa railing ng terrace. Hindi pa rin nawawaglit sa isip niya ang kanyang napaginipan. Nakita ni Byron ang pagliliwanag sa terasa ng silid ni Ariana. Napatingala siya roon. Mula sa bintana ay tanaw na tanaw niya ang magandang mukha ng dalaga na nakatangho doon. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mistula itong isang bituin sa langit na napakahirap abutin. Biglang namanglaw ang kanyang mga mata. Idinuldol niya sa ashtray ang hawak na sigarilyo at bumalik na siya sa paghiga. Ngunit muli rin siyang bumangon. Pakiramdam niya ay may magneto ang magandang mukha na iyon ni Ariana na kanyang tinititigan. At kontento na siya sa ganito. Lihim na nakamasid sa magandang mukha ng dalaga. Ganyan na lang ba parati ang gagawin mo? Gulat na napatingin siya kay Mang Domeng. Hindi niya namalaya na nagising na pala ito. Pupungas-pungas itong bumangon at naupo sa gilid ng kama. Bahagyang napangiti. Maya-maya ay nakasilip ito sa tinitignan niya saka muling bumalik sa pwesto. Hindi makukuha yan sa patingin-tingin lang. Kung parati kang ganyan, walang mangyayari. Tudyo nito. Napatawa siya. Sinisipat ko lang ho, binigyan nyo naman kaagad na ibang kahulugan. Nagdaan rin ako sa pagiging bata. Alam ko ang mga tinging ganyan. Iba naman ang tinging may kalakip na pagmamahal sa tingin ng isang humahanga lamang. Napapailing na humiga na siya. Baka makarating pa yun kay Senador, pareho pa tayong mapatalsik sa trabaho. Sabi niya. Tumawa ng malakas si Mang Domeng. Nahiga na rin ito. Ilang saglit pa ay dinignan niya ang muling paghihilik nito. Gusto tuloy niyang mainggit dito dahil madali itong makagawa ng tulog. Kung sa bagay ay ganoon siya dati. Pero ngayon ay heto siya at napupuyat. At iyon ay nang dahil lamang sa isang panaginip. Kung alam lamang marahil ni Ariana na nahalikan na niya ito sa kanyang panaginip, malamang hindi lang sampalang aabutin niya sa mataray na babaeng iyon. Good morning, Ma. Bati ni Ariana sa kanyang ina. Humila siya ng silya at naupo. Kasalukuyang nag-aalmusal si Rina habang ang isang kamay ay abala sa pakikipag-text. Good morning, sabi ni Mrs. Perla Torres. Inilapag nito sa mesa ang hawak na tasa at kunot noong tumingin sa kanya. Bakit parang puyat na puyat ka? Umaga ka na bang nakauwi kagabi? No, 11 pa lang narito na ako. Hindi lang ako dalawin ng antok.
At ang lahat ng ito ay dahil sa napaginipan ko ang aking bodyguard. Gusto sana niyang idugtong. I have to go. May client ako naghihintay sa restaurant. Gusto raw magpa-cater sa dibu ng anak niya. Anito sa ina sa katumingin sa kanya. Ariana, nagkita nga pala kami kagabi ni Errol. Kinukumusta ka? Nakangiting sabi nito saka nagmamadali ng umalis. Napakibit balikat lamang siya. Si Errol ay kaklase niya sa Ateneo ng college. Gwapo ito, varsity player ng eskwelahan at crush ng bayan. Actually, isa rin siya sa mga masugid nitong tagahanga. Kaya alam niyang may laman ang mga ngiting iyon ni Rina. Hindi naman kasi lingid dito na crush niya noon ang binata. Medyo na-excite tuloy siya. Ma, si Danny nga pala. Maagang umalis, kasama ng presidente papuntang Mindanao. Sabi nito, nasa iisa silang bahay ngunit madalang silang magkita-kita na mag-anak. Minsan na lamang kumakumpleto sila sa pagkainan. May mga sari-sarili silang buhay na pinagkakaabalahan. Namimiss tuloy niya ang pagsasama-sama nila noong mga bata pa sila. Problema ng isa, problema ng lahat. Hindi pares ngayon. San tayo? Tanong ni Byron na makasakay na sa kotse si Ariana. Sa Timog, sa Burgu. Tugon niya. Isinuot ang kanyang sunglasses. Naamoy niya ang pabangong ginamit ng bodyguard. It was a very masculine scent na parang ang sarap-sarap lang hapin. Hindi niya alam kung anong klaseng pabango iyon. Naalala tuloy niya ang isang commercial sa TV tungkol sa isang pabango. Hindi na binitawan ng babae iyong lalaki dahil sa pabango nito. Napalunok siya. Parang iyon ang gusto niyang gawin ngayon kay Byron. What is happening to me? Anya habang binubura sa kanyang isipan ang isang bagay na unti-unti niyang napapagtanto. Pati na ang maliit na tinig na naririnig niya sa pinakatagong bahagi ng kanyang dibdib ay ayaw rin niyang pakinggan. No way, not with this man. Umayo siya ng upo. Tumunog ang kanyang cellphone. Nakaregister doon ang pangalan ni Errol. Nag-text siya sa lalaki at inaya siya nitong mag-date sila at pumayag naman siya. Hello, I'm on my way na. Actually, malapit na kami dyan. Medyo may traffic lang dito. Anya, nang tignan niya ang anyo ni Byron sa rearview mirror ay nakita niya ang pagsimangot nito. Mas lalo niyang nilambingan ang kanyang boses. Excited na rin ako sa pagkikita nating ito, Errol. It's been a long time. Hindi na nakasimangot si Byron. Madilim na ang mukha nito na parang biglang nagkaroon ng kaaway. Muntika na siyang mapasubsob nang pabiglang pumihit ng manibela ang bodyguard. Ano bang problema mo? Naiinis na si Tanya rito. Umayos siya ng upo. May bigla ho kasing tumawid na pusa, ma'am. Tipid na sagot nito. Tulad ng kanyang inaasahan, gwapong-gwapo pa rin si Errol. Malakas pa rin ang dating nito. You look beautiful as ever, Ariana. Sabi nito matapos silang mag-order. Thank you. Nakangiting tugon niya. Ikaw rin naman gwapong-gwapo ka pa rin. Komento niya. At totoo naman yon, ngunit pinagtataka niyang nawala na ang epekto ng kagwapuhan nito sa kanya. Hindi na kagaya ng dati ang excitement na nadarama niya. Ilang sandali pa at dumating na ang mga in-order nila. Habang kumakain ay maraming bagay silang pinag-usapan hanggang mapansin niyang lumipas na pala ang 2 oras. Naalala niya si Byron. Tiyak na inip na ito sa paghihintay sa kanya sa labas. I have to go. May meeting pa ako ngayon. Paalam na niya kay Errol. Thank you sa dinner. Sana next time ay payagan mo naman akong sunduin ka sa inyo. Sabi nito. Isang tipid ng ngiti lamang ang itinugon niya rito. Magkasabay silang lumabas ng restaurant. Nakita niyang nakatayo sa labas ng sasakyan si Byron. Tila inip na inip habang umiinom ng soft drink. Bigla siyang nahabag dito. Tiyak niyang nagugutom na ito. Bakit nga ba nakalimutan niyang iwanan nito ng pera? Baka wala na itong kapera-pera kaya soft drink na lang ang pinagtsatsagaan. Take care, sabi ni Errol sa kanya nang sumakay na siya sa kotse. Ikaw rin, nakatawang sabi niya.
Madilim ang anyo ni Byron nang sumakay sa kotse. Saan ho tayo? Formal na tanong ni Byron kay Ariana nang makasakay na siya sa kotse. Nagngingit-ngit ang kalooban niya at hindi niya alam kung bakit. Basta naiinis siya lalong-lalo na sa mukhang na lalaking kadate ng dalaga kanina. Hindi niya alam kung maiinis ba siya sa kanyang sarili o mayayamot. Ano ba ang nagawa ng lalaking iyon sa kanya para uminit ang dugo niya rito? Niwala nga itong kamalay-malay na kinayayamutan niya ito. Pero hindi talaga niya mapigilan ng inis na nadarama niya. Pinagsesilosan ba niya ang lalaking iyon? Pero bakit? Ang alam niya, ang mga taong nagsiselos ay iyong mga taong umiibig. Umiibig ba siya kay Ariana? Bigla ay parang may mga dagang nagunahang tumakbo sa kanyang dibdib. Hindi siya ilusyonado para ibigin ang isang babaeng tulad nito. Isa pa, ano ang silbi kung ibigin niya ito? Imposible namang umibig ito sa kanya. Sa bahay, pero kung gusto mong dumaan muna sa restaurant para makakain ka. Busog pa naman ako. Kumain ako ng Skyflakes. Anya. I'm sorry, medyo nalibang kami sa pagkwekwentuhan ni Errol. Nakalimutan kong hatiran ka ng pagkain. Sabi nito. Ayos lang yun. May pait sa mga labing tugon niya. Hindi naman iyong gutom ang pinagngingit-ngit niya. Kung tutuusin ay may dala siyang pera. Basta naiinis siya. Hindi pa malinaw sa kanya kung bakit. Dumiretso sa kusina si Byron nang makarating sila sa bahay. Ngayon siya nakaramdam ng gutom. Nagtimpla siya ng kape pagkatapos siyang ipaghain ni Simang ng pinakbet at piniritong tilapia. Kamusta ang date ng alaga ko? Tanong ni Aling Nitang sa kanya na kasabay rin niyang kumakain. Kibit balikat lamang ang itinugon niya. Gwapo pa rin ba si Errol ha? Pangungulit pa rin ito. Hindi ko ho napansin. Itanong ninyo sa laga ninyo. Baka sakaling napansin niya. Abay 2 oras yata silang magkausap. Anyang parang batang nagsusumbong. Hindi niya alam na halatang halata ang selos sa tono ng kanyang pananalita. Napabungis-ngisi si Mang. Nagtatakang napatingin siya rito. Halatang nagsiselos ka, Errol. Sabi nito sa kanya. Pinamulahan siya ng muka. Ako? Bakit ako magsiselos? Hindi ko naman kaano-ano si Ma'am Ariana. Anong karapatan kong magselos sa bawat lalaking makakadate niya? Bodyguard niya lang ako. Nakita niyang nagkatinginan sina Simang at Aling Nitang. Napailing na lamang siya at hinarap ang pagkain. Doon tuloy niya naibunton ang inis na nadarama niya. Naparami ang kain niya. Napahinto sa paghakbang si Byron patungo sa garden nang matanawan si Ariana na lumalangoy sa pool. Hindi nito alam kung bakit parang namagneto siya mula sa kanyang kinatatayuan. Kahit na gusto na niyang umalis ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Parang inaakit siya ng magandang tanawing nakikita. May takot siyang naramdaman. Isang bagay ang malinaw na ngayon sa kanya. Umiibig siya kay Ariana. Iniibig niya ang kanyang pinaglilingkuran. Ang anak ni Senator Torres. Anong kalokohan ito? Para siyang sumusuntok sa buwan sa ginagawa niyang ito. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili. And at the same time, gusto rin niyang pagtawanan ng sarili. Ambisyoso. Anong utak niya. Ngunit kasalanan ba niya na maramdaman niya ito? Hindi niya ito ginusto. Mas lalong hindi niya pinangarap na mangyari ito sa kanya. Ngunit parang may sariling utak ang kanyang puso. At habang tumatagal ay mas lalo siyang nahihirapan na ipagkaila sa kanyang sarili ang nadarama para sa dalaga. Byron, huwag kang hibang. Sabi niya sa kanyang sarili. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Muli siyang napatingin kay Ariana. Sa panaginip lamang siya maaaring mahalin ng isang tulad nito. Maagang nagising si Ariana kinabukasan. Nag-iinat ng mga brasong nagtungo siya sa maliit na terrace ng kanyang silid. Hindi na niya maalala kung ano ang napaginipan niya. Basta ang alam niya, maganda iyon, kaya maganda ang kanyang gising ngayong umaga. Nasa ganoon siyang pwesto nang may maulinigan siyang ingay sa ibaba, sa dakong garden.
Pagtingin niya ay nakita niyang naglilinis ng electric fan si Byron. Wala itong pang-itaas, kung kaya kitang-kita niya ang makisig na pangangatawan nito na tila nililok ng isang magaling na iskultor. Wala siyang makita ni katiting na bilbil sa katawan nito. Hindi niya alam kung bakit naaliw siyang pagmasdan nito, na para bang mas lalong nakakapagpasigla ng araw niyang ganito. Malaya niyang napagmamasdan ng binata nang hindi siya nito nakikita. Gwapo siyang talaga, no? Gulat na napatingin siya sa katabi. Si Vanessa. Masyado siyang nalibang sa panonood kay Byron, kaya hindi niya namalayan ang pagpasok ng kapatid sa kanyang silid. Parang napapahiyang bumalik siya sa kanyang kama. Nakasunod ito. "What do you want?" "Nothing." Nakangising sagot nito. "Kanina lang kasi naisipan kong silipin ka rito, ang himbing-himbing pa ng tulog mo, and you were dreaming." Anitong tumingin sa kanya. "At alam mo ba kung sinong tinatawag mo sa panaginip mo?" Kinabahan siya. "You were calling your bodyguard's name." "Liar!" "No, I'm not. I heard you calling his name." Natigilan siya. Ramdam niyang hindi ito nagsisinungaling. Kaya pala parang ang ganda-ganda ng gising niya. "Ariana, please be honest. Meron ba kaming dapat na malaman?" Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. "Wala." Hinawakan siya nito sa kamay. "Ariana, alam mo naman sigurong iskandalong mangyayari at ang sasabihin ng ibang tao kung sakaling..." "Vanessa, you're exaggerating things." Saway niya. "Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Kung ano man yung iniisip mo, pwede ba? Tigilan mo na. Hindi naman ako hibang para hindi malaman ng consequences kapag umibig ako sa isang kagaya ni Byron." Bulalas niya. "Alam kong hindi lang mga kaibigan ko magugulat at hindi rin kaila sa akin na magagalit ang buong pamilya kapag umibig ako sa isang kagaya niya." Anya. Maya-maya ay biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakatitig sa kanya si Vanessa. Natigilan siya. Malinaw na malinaw ang isang bagay na na-realize niya. Nagsusumigaw na ngayon ang katotohanan at hindi na niya iyon maipagsisinungaling pa sa kanyang sarili. Umiibig siya kay Byron at mula pa nung una pa man niya itong makita, hindi niya alam kung bakit. Mahirap ipaliwanag. Mas lalong mahirap pangalanan ang mga dahilan. Basta isang bagay lamang ang natitiyak niya. Noon pa man ay lihim na niya itong minamahal at pilit niya lamang iyong tinatanggi sa kanyang sarili dahil hindi niya matanggap. At ang kanyang kasungitan dito ang kanyang defense mechanism para patuloy niyang maipagkaila sa sarili ang damdaming iyon. Tulalang-tulala siya sa naging realisasyon niyang iyon na puno ng takot ang kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-isip ng tama. Dahil nasisiguro niyang hinding-hindi matatanggap ng kanyang angkan ang nararamdaman niya. Nangunot ang noo ni Ariana ng isang hindi pamilyar na mukha ang nagsilbi sa kanya ng almusal. Alam niyang ito ang bago nilang maid dahil naka-uniforme ito. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Yanila po." Kiming tugon nito. May itsura ang babae. Balingkinitan ang pangangatawan nito at kung mabibihisan lamang ng maayos ay hindi na ito aakalaing maid. Kung ang pagbabasihan niya ay ang kainosentehang nakikita niya sa mga mata nito, tansya niya ay wala pa itong 20 years old. Ngunit dahil sa trabaho ay mas tumanda ito kaysa sa totoo niyang edad. "Taga saan ka?" "Sa Bicol po. Pamangkin po ako ng dati ninyong hardinero, si Tio Gaston." Mahinang sabi nito. "Kailan ka pa dumating?" "Kahapon pa po." Tumangutango siya. Nanatiling nakatayo ang babae. Waring naghihintay na may iutos pa siya. "Sige na, tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako." Tinalikuran na siya nito. Nilagyan niya ng butter ang baked potato na ipinagawa niya. Natigilan siya sa pagsubo nang marinig ang tinig ni Byron mula sa kusina. Tumatawa ito. Maya-maya ay narinig naman niya ang boses ng bago nilang maid. Ito pala ang katawanan ng lalaking iyon. Hindi niya mapigilan ang selos na nadarama.
Ngunit sa isang banda ay naisip niyang wag na lamang iyong pansinin. Hindi na niya dapat napalawigin pa ang kung anumang damdamin niya para sa lalaking iyon. Hindi dapat. Ilang minutong lumipas nang maalala niya na may lakad nga pala sila ngayon. Sasama siya sa mga magulang para mag-golf. Tumayo siya. Pinuntahan niya si Byron sa kusina. Umasim ang mukha niya nang makitang nakikipagtawanan pa rin ito kay Lunila. Natigilan lamang sa pagtatawanan ng dalawa nang makita siya. Pagkatapos mo dyan ay gumaya ka na dahil sasama tayo kina Mommy sa Batangas. Iyong kotse ko ang gagamitin natin. Walang kangiti-ngiti na sabi niya sa bodyguard. Tumango ito. Tila naman napapahiyang hinarap na ni Lunila ang ginagawa. Tinalikuran na niya ang mga ito. Hindi niya mapigilan ang ngit-ngit na nadarama. Kapag palaging magkausap ang dalawang iyon, hindi magtatagal at magkakamabutihan ang mga iyon. At iniisip pa lamang iyon ay para nang minamartilyo ang kanyang puso. Ariana, pabayaan mo na sila dahil sila naman talagang nababagay sa isa't isa. Anang utak niya. Sa Batangas ay nakilala ni Ariana ang mga golf buddies ng daddy niya. Malalaking negosyante ng bansa at mga sikat na politicians. Naroon din ang pinakabatang congressman na si Raffy Alvarez. Single din ito tulad niya at napansin niyang kanina pa nagpapapogi point sa kanya. Gwapo si Raffy, ngunit hindi siya interesado rito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nakapinid na ang puso niya para sa ibang lalaki. Alam niyang kahit na anong gawin nitong panliligaw sa kanya, ay hindi siya nito mapapaibig. Dahil ba kahit na pinipilit niyang iwaksi sa kanyang puso at isipan si Byron, ay patuloy pa rin nagsusumigaw ang katotohanang ito lang ang lalaking gusto niya. Para namang tiyempong muli siyang napatingin sa kinaroroonan nito. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya o totoong nakita niya ang piping kalungkutan sa mga mata nito habang nakatingin sa kanila ni Raffy. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Nagsiselos siya. Pinagseselosan ni Byron ang bawat lalaking napapadikit kay Ariana. Wala siyang karapatan, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin niyang ito. Gusto niyang ibaling sa ibang babae ang pagtingin niya para kay Ariana. Ngunit alam niyang dinadaya lamang niya ang kanyang sarili sa ginagawa niyang ito. Loko-loko ka talaga, Byron. Anang isipan niya. Napakarami namang ibang babae dyan na pwede mong mahalin. Bakit naman sa isang anak pa ng senador? Hindi mo ba tinitignan kung gaano kalayo ang agwat ninyo sa buhay? Nanakit ang buong katawan ni Ariana nang magising kinabukasan. Naisip niyang baka mawala ang pananakit niyon kung lalangoy siya. Nagpalit siya ng bathing suit at tinungo ang swimming pool. Linggo ngayon, pero maliban sa mga maids ay wala pang gising sa kanyang mga kasambahay. Hindi niya alam kung maagang nagsipaglakwat siya ang kanyang mga kapatid o talagang hindi pa lumalabas ng kwarto ang mga ito. Ang alam niya ay umalis kaninang madaling araw ang daddy niya dahil inaanyayahan itong magsalita ng Rotary of Cebu. Kasalukuyan siyang lumalangoy nang mapangiwi siya dahil sa pananakit ng kanyang binti. Nagpatuloy pa rin siya sa paglangoy. Alam niyang ilang sandali lamang ay mawawala ang pananakit niyon. Nanibago lang marahil ang katawan niya dahil sa pag-golf. Nakaramdam siya ng paninigas ng mga binti. Sinubukan niyang igalaw ang mga iyon ngunit hindi niya magawa. Napuno siya ng takot. Unti-unti ay para siyang lumulubog. "Help!" sigaw niya. Ipiniksi niya ang kanyang mga kamay. Parang tinatakasan siya ng lakas. Nararamdaman niya ang kanyang paglubog. Nilukuban siya ng matinding takot. Unti-unti ay nawawala na siya ng ulirat. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Ariana nang maramdaman ang pagsayad ng mainit na bagay sa kanyang mga labi. Nanlalabo pa rin ang kanyang paningin, ngunit bumabalik na ang kanyang ulirat. Naaalala na niya ang nangyayari sa kanya kanina. Napaubo siya ng maramdaman ang pagpump ng kung sino sa dibdib niya. Nailabas niyang lahat ang tubig na nainom niya. Nang tuluyan na siyang magkamalay tao ay nakita niya si Byron. Bakas ang matinding pag-aalala sa anyo nito habang nakatanghod sa kanya. Basang-basa ang katawan nito. Kamusta ng pakiramdam mo?
Mahinang tanong nito. Kaagad siyang bumangon. I'm okay, sabi niya. Hindi niya alam kung muli siyang papanawan ng ulirat sa tensyon na nararamdaman. Ito ang nagbigay ng mouth-to-mouth resuscitation sa kanya. Thank you. Kaagad niyang kinuha ang roba na nakasampay sa rack at ibinalot iyon sa kanyang katawan. Sigurado ka ba? Tumango siya. Namumula ang kanyang mga pisngi habang iniisip niya ang eksenang binibigyan siya nito ng mouth-to-mouth resuscitation. Pakiramdam pa nga niya ay nakadikit pa rin magpahanggang ngayon ang mga labi nito sa mga labi niya. At hindi niya alam kung bakit mas gusto pa niyang hindi siya nagkamalay kaagad para hindi na natapos iyon. Nagtungo na siya sa kanyang silid para magpalit ng damit. Ramdam pa rin ni Byron ang malambot na mga labi ni Ariana. Parang kay sarap-sarap halikan. Hindi tuloy siya dalawin ng antok ngayon. Bumangon siya at nagtungo sa veranda. Nagsindi siya ng isang stick ng sigarilyo. Napakislot siya nang maramdamang may mga matang nagmamasid sa kanya. Ikaw pala. Nagulat na sabi niya nang makitang nakatayo si Ariana sa likuran niya. Hindi niya alam kung bakit may sumipang tila kabayo sa kanyang dibdib. Ano ba itong nangyayari sa kanya? May kailangan ka ba? Wala naman. Hindi lang ako makatulog. Pareho pala tayo. Kabadong sabi niya. Gusto niyang pagtawanan ng sarili dahil ang laki-laki ng katawan niya pero heto at nangangatog ngayon ang tuhod niya sa harapan ng babaeng ito. Salamat nga pala ulit ha. Kung hindi mo ako naagapan baka nalunod na akong tuluyan. Imagine, sa pool pa ako mamamatay. Nakatawang sabi nito. Napatawa rin siya. Hindi paris noon parang nakikipagkwentuhan ang tono ng pakikipag-usap nito sa kanya. Hindi siguro ako mapapatawad ni Senador kung nagkataon. Sa swimming pool lang, hindi pa kita nagawang iligtas. Aniya, bumungis-ngis ito. Napatitig siya rito. Ni hindi niya naisip na makakapag-usap sila ng tulad ng ganito. Na para bang walang malaking pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Nawala ang mga ngiti ni Ariana. Bakit? Anitong bagyapang pumiyok. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Iniiwas niya ang tingin dito. Masarap ka palang tumawa. Malutong. Parang ang sarap-sarap sa bayan. Sabi niya. Naupo siya sa nakausling bato. Namamanglaw ang mga matang napatingin siya sa tubig sa pool na nagkulay asul dahil sa refleksyon ng langit. Dinig na dinig ni Ariana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. God, paano ko ba sasawayin ang puso ko na ibigin ng lalaking ito? Mula sa liwanag ng buwan at ilaw ng lamppost, tingin niya ay mas lalong naging makisig si Byron. Nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Idagdag pang napakaromantiko ng gabing iyon. Para tuloy gusto niyang mahalikang muli ng lalaking ito. Natutokso na tuloy siyang aminin dito ang kanyang nararamdaman. Tinakasan na yata siya ng kanyang katinuan. Bumuntong hininga siya ng malalim. Sige, matutulog na ako. Medyo nakakaramdam ako ng antok. Salamat uli ha. Sabi niya bago pa tuluyang mawala ang katiting na sanity na natitira sa kanya. Good night. Mabilis na niya itong tinalikuran. Gustong-gusto niyang umiyak. Heto siya. Kung tutuusin ay wala na halos siyang mahihiling pa sa buhay. And yet, pakiramdam niya ay mas magiging madali para sa kanya ang lahat kung ipinanganak siyang simple lang. Nang nasa kanyang silid na siya ay pinakawalan niya ang luhang kanina pa niya pinipigilang pumatak. Hindi niya maaaring pakawalan ng damdamin para sa binata dahil alam niyang itatakwil siya ng kanyang pamilya. Hindi rin niya kakayani ng panlalait na gagawin ng mga ito kay Byron. Alam niyang kahit ano ang gawin niyang paliwanag ay hindi siya mauunawaan ng mga ito. Paano nga bang tatanggapin ng buong pamilya niya ang katotohanang umiibig siya sa kanyang bodyguard? Marami siyang taong masasaktan at magiging unfair lamang siya kay Byron dahil sa huli, alam niyang iisa rin lamang ang patutunguhan ng lahat ng ito. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong tumitindi ang nararamdaman ni Ariana para kay Byron. Parang hindi na niya kayang supilin pa iyon, ngunit kailangan niyang kontrolin ang damdamin.
Itinuon niya ang pansin sa trabaho. Sinubukan din niyang sumama sa mga lakad ng ama at mga kapatid. Pinilit niyang umakto bilang isang anak ng senador. Iyon talagang nararapat. Mayaman siya at mga tulad din niyang mayayaman ang dapat niyang kahalubilo. Ini-expose niya ang sarili sa mundong kinabibilangan ng pamilya niya. Kailangang yakapin niya ang mundong iyon. Ngunit habang ginagawa niya ang pagyakap sa totoo niyang mundo, pakiramdam naman niya ay unti-unting namamatay ang kanyang puso. Dahil sa pinakasulok ng kanyang damdamin, alam niyang hindi ito ang buhay na gusto niya. Simpleng tao lang siya. Maaring sagana siya sa lahat ng material na bagay. Ngunit alam niyang kaya niyang mabuhay nang wala ang lahat ng iyon. Hindi ito ang lahat-lahat para sa kanya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Alam niyang walang makakaintindi sa kanyang nararamdaman. She had never felt so alone. Naalala niya si Aiza. Maybe her best friend would understand. What? Bulalas ni Aiza nang tawagan nito ni Ariana at ipagtapat ang nangyayari sa kanya ngayon. Finally, natanggap mo na rin sa iyong sarili na physically attracted ka kay Byron? Napabungis-ngis ito. Ano bang problema doon? Not just physically attracted, girl. I'm falling in love with him. Daing niya. Problema nga yan. Alam ba niya? No, pero may palagay akong nararamdaman niya. Ang pamilya mo? No, they wouldn't understand. At saka ayokong makarating kay Lolo Jose. Alam mo naman siguro kung paano magalit yun. Ang kanyang Lolo Jose Torres na ama ng kanyang daddy ang tinutukoy niya. A great businessman at ang tanging tao na nagpapanginig ng tuhod ng kanyang daddy. Malaking problema nga yan, girl. Forget about him. Humanap ka ng lalaking hindi magiging problema sa pamilya mo. Like Errol or Congressman Raffy. Easy for you to say. Dinig niya ang malakas nitong pagtawa. Sinabi ko na nga ba't yung mga kasungitan mong ipinakikita kay Byron ay fake lahat eh. Napabuntong hininga siya. Linggo, ni-request ni Lolo Jose na sa bahay nito mananghalian ang pamilya ni Senador Torres. At dahil hindi maaring pahindian ang anumang hiling nito, kahit may kanya-kanyang lakad ay kailangang kansilahin iyon upang mapagbigyan lamang ang matanda. Sa kanilang angkan, salita ni Jose Torres ang batas. Maski pa ang daddy niya ay may takot para rito. Habang kumakain ay kung saan-saan na napadako ang usapan. Hanggang sa mapag-usapan ang tungkol sa kanilang magkakapatid. And I'm warning you girls, kayo ay mga Torres. Kaya ayokong makikipagrelasyon kayo dun sa mga lalaking magdadala lamang ng kahihiyan sa ating angkan. Babala pa ng lolo niya. Kitang-kita niya ang tinging ipinukol sa kanya ni Vanessa. Waring nagbibigay ng babala sa kanya. Wala siyang kibo. Ikaw, Rina. Okay naman para sa akin ang nobyo mong si Charlie. Kilala ko ang mga magulang niya. Pati na rin ang kanilang family background. So far, maayos naman ang kanilang pamilya. Sabi ng matanda habang nakatingin sa kanyang kapatid. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ka na makakahanap pa ng mas makahihigit sa lalaking iyon. Dagdag nito, umikot ang eyeballs ni Rina. Lolo, napakataas naman ang standard ninyo. Dahil may pangalan tayong dapat na pangalagaan. Mariing tugon nito. May iuutos si Ariana kay Byron kaya hinanap niya ito. Nang puntahan niya ito sa tinutuluyan nitong silid ay nakita niyang walang tao roon. May mga kung anong papel na nagkalat sa kama. At bigla ay na-curious siya kung ano iyon. Pumasok siya sa silid. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang isang larawan niya na ginupit mula sa dyaryo. May kung anong pumatik sa kanyang puso. Nangangatal ang kanyang mga kamay na binuksan niya ang drawer. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Basta malakas na malakas ang kutob niya. Wala naman siyang nakita. Umiibig ba sa kanya si Byron? Bahagya siyang nanginig. Marami na siyang palatandaan na nakikita. Ngunit hindi niya pa yon mabigyan ng lubos na patunay. Ngunit sa kung ilang beses niya itong nahuling nakatingin sa kanya at naramdaman niya roon ang kinikimkim na damdamin nito para sa kanya. Kagaya rin ng nadarama niya para rito.
Nakapagdulot ng kaligayahan sa kanya ang isiping tulad niya ay umiibig nga ito sa kanya. Akala ko may maganda ng diwata na nagmumulto dito. Ikaw pala. Sabi ni Byron. Muntik na siyang mapasigaw sa pagkagulat. Mamasama-sa pa ang buhok nito, halatang galing sa pagligo. Ang gwapo-gwapo nito sa simpleng shorts at sando. Ramdam niya ang mabilis na pagrigodon ng kanyang dibdib. Hindi tuloy niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niyang malaman. Dinampot niya ang ginupit na larawan niya mula sa dyaryo. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang tignan ng binata. Pinamulahan ito ng mukha, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Wala kang dapat na ikahiya kung totoo man ang aking hinala. Just tell me the truth. Buong katapangang sabi niya. Are you falling in love with me? I'm sorry. Halos paanas lamang na tugon nito. Alam kong hindi dapat pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Napatungo ito. Noon pa mang una kitang makita ay umiibig na ako sa'yo. Tumingin ito sa kanya. Waring nagsusumamo ang mga mata. Humihingi ng pangunawa. At alam ng Diyos kung paano ko pinaglalaban ang damdamin kong ito para sa'yo. Pero hindi ko magawa. Parang gusto niyang mapaiyak. Hindi niya alam kung dahil sa labis na kaligayahan o dahil alam niyang wala ring patutunguhan ang revelasyon na ito ng lalaki. Pagtawanan mo na ako kung gusto mo. Patawad rin kung masyado kong ilusyonado. Hindi ko sinasadya at lalong hindi ko ginustong mahalin ka. Tatanggapin ko kung palalayasin mo ko dahil sa kapangasan kong ito. Mahal rin kita. Gumagaralgal ang tinig na pagtatapat niya. Hindi na niya kayang itago pa ang kanyang damdamin para sa bodyguard. Waring hindi makapaniwalang tinignan siya ni Byron. Hindi ko rin alam kung bakit. Ilang beses ko rin pinagalitan ng sarili ko. Pero kagaya mo, hindi ko rin kayang paglabanan ng damdamin ko para sa'yo. Ilang sandali itong waring natulala. Parang hindi maabsorb ang ipinagtapat niya. Maya-maya ay nilapitan siya nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang lubos na kaligayahan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Magsisikap ako, Ariana. Patutunayan ko sa lahat na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Mahinang sabi nito. Tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Wala akong ibang hangad kundi ang makasama ka habang buhay. Itinaas nito ang baba niya. Nangingislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Punong-puno ng sigla at buhay. Noon lamang niya nakitang ganoon ito kasaya. Ikaw ang magsisilbing inspirasyon ko para mapatunayan ko sa lahat na kaya kong abutin ang bituin sa langit. Siniil siya nito ng halik sa labi. Muli, para na naman siyang tinakasan ng bait. Unti-unting lumipad sa kanyang isipan ang lahat ng pangamba at agam-agam. Ang tanging natitira na lamang sa kanyang kamalayan ay ang di maipaliwanag na kaligayahang idinudulot ng mga halik ni Byron. Damang-dama niya ang pag-ibig sa mga halik nito. At alam ni Ariana nang itaas niya ang mga kamay sa batok nito at tanggapin ng buong puso ang paghalik nito, ay naipadama na rin niya sa lalaki ang pag-ibig na kay tagal niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Ganito pala ang tapat na nagmamahal. Handa niyang isakripisyo ang lahat, makamit lamang ang pagmamahal ni Byron. Ngayon pa lang ay handa na niyang tanggapin ang magiging kaparusahan ng kanyang pamilya. Handa na niyang iwan ang lahat-lahat, makasama lamang niya habang buhay si Byron. Ang sumunod na mga araw ay naging napakasaya para kina Byron at Ariana. Nagkaroon na sila ng lihim na unawaan at kapansin-pansin ang pagiging masayahin at masigla nilang pareho. Inspired ang dalaga sa pagtatrabaho. Si Byron naman ay mas lalong naging desidido sa kanyang plano na mag-aral ng law. Hindi pa niya sinasabi sa nobya ang balak niyang iyon. Mas gusto niyang sorpresahin na lamang ito. Matapos niyang ihatid sa opisina si Ariana, ay nagpaalam siya na dadalaw lamang sa kapatid. Hindi niya sinabi rito ang pagpunta niya sa UP Diliman para mag-inquire. Napag-isipan na rin niyang magtayo ng kahit na maliit na negosyo sa probinsya at ang kapatid na si Idang ang mamamahala.
Kapag nakaipon siya ng sapat na puhunan ay iyon ang susunod niyang gagawin. Sa pamamagitan ng kanyang sipag at tiyaga, alam niyang magtatagumpay rin siya. Mahal na mahal niya si Ariana at ito ang magsisilbing inspirasyon niya. Ayaw naman niyang dumating ang araw na pagsisihan nito ang ginawa nitong pagmamahal sa kanya. Gusto niyang bigyan ito ng magandang bukas at ang magiging mga anak nila. Ngayon pa lang ay marami na siyang mga pangarap para sa kanyang magiging pamilya. Kabadong-kabado si Ariana nang ipatawag siya ni Lolo Jose sa pribadong opisina nito. Sila lamang dalawa ang naroon sa silid, kaya alam niyang hindi basta-basta ang pag-uusapan nila. Nakita niyang dumilim kaagad ang anyo nito pagkakita sa kanya. Malaki ang takot niya rito. Alam niyang sa daddy at sa abuelo niya, mas masamang magalit ang huli. Mas gugustuhin pa niyang si Senador Torres ang makatuklas ng lihim nilang relasyon ni Byron kaysa rito. Ipinatatawag niyo raw po ako, Lolo? Mahinang sabi niya. You disappointed me. Matigas ang tonong umpisa nito. Hindi siya makapagsalita. 78 years old na ito ngunit matikas pa rin ang tindig at pananalita. Nagulat siya nang isampal nito sa mukha niya ang mga larawang kuha nila ni Byron na magkasama. Umiiyak na napatungo siya. You betrayed your family. Paano mo nagawang magpabola sa walang kwentang alalay mo, Ariana? Nagmamahalan po kami ni Byron, Lolo. Mahinang sabi niya sa gumagaralgal na tinig. Isa kang malaking hangal. Sigaw nito. Hindi ka na nahiyang pumatol sa isang busabos. Sa lahat pa naman ng aking apo ay ikaw ang higit kong pinagkakatiwalaan. Ayun pala'y nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo dahil hindi ka naman pala nag-iisip. At napaka-irresponsable ng ama mo para makalusot sa kanya ang lahat ng kalokohan mo. Iyak siya ng iyak ni hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tigilan mo na ang kalokohan mong iyan. Hindi siya umiimik. Patatawarin kita ngayon, pero mangako kang puputulin mo na ang pakikipag-ugnayan mo sa hampas lupang lalaki na yon. Ipadadala kita sa Amerika para makatiyak. No, mariing tanggi niya. Mahal ko si Byron at nakahanda na akong itakwil ninyo. Hindi ko kailangan ng kayamanan ng pamilyang ito. Ha? At anong kailangan mo? Ang lalaking iyon? Lumabnaw na bang talagang utak mo, Ariana? Sarkastikong sumbat nito. Muling dumilim ang anyo. Kilala mo naman siguro kung paano ako magalit. Hindi ako mangingiming patayin ng lalaking iyon matapos lang ang kabaliwan mong yan. Mariing sabi nito. Nalamig ang kanyang buong katawan. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang abuelo. Lolo, para niyo ng awa. Huwag niyong sasaktan si Byron. Nagmamakaawang sabi niya. Sundin mo ang pinag-uutos ko. Makipaghiwalay ka sa lalaking iyon. Pupunta ka sa Amerika at kalilimutan mong lahat ng kalokohan mong ito. Tahimik at malayang makakalabas ng bakuran natin ang basurang iyon. Pero oras na lansihin mo kong muli. Asahan mong kahit saang magtago ang hampas lupang iyon, hindi siya makaliligtas sa balang inihanda ko para sa kanya. Gaya ng kanyang ipinangako sa abuelo, tumulak patungong Amerika si Ariana. Ni walang paalam kay Byron. Hindi rin alam ng kanyang mommy at daddy o ng kanyang mga kapatid ang tunay na dahilan ng biglaan niyang pag-alis. Tanging ang kanyang lolo Jose lang ang nakakaalam. Biglaan nga ang pag-alis niya. Ilang araw matapos silang mag-usap ng kanyang abuelo ay inihanda na nitong lahat pati ang plane ticket niya. Wala na siyang nagawa. Hindi nakikipagbiruan ng kanyang abuelo. Matuling lumipas ang 5 taon, ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nawawaglit sa isipan ni Ariana si Byron. Sa nakalipas na panahon ay nagkaroon na rin siya ng iba't ibang relasyon, ngunit hindi nagtatagal. Nag-asawa na si Rina. Si Vanessa ay nakatakda na ring ikasal. Si Luisa ay nasa college na. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naiisip na mag-asawa. All these years, wala siyang ibang totoong minahal kundi si Byron lamang. Nang umuwi siya last year sa Pilipinas, ay sinikap niyang hanapin ito.
Tinanggal kasi ng lolo Jose niya sa trabaho si Byron mula nung umalis siya. Ginawa niya iyong lihim sa kanyang pamilya dahil alam niyang panghihimasukan na naman iyon ng kanyang lolo. Pinuntahan niya ito sa probinsya nito, kasama pa nga si Aiza. Subalit ang katiwala lamang ng bahay ang nakausap niya. Hindi na niya iniwan ang kanyang pangalan sa matanda. Pero isang bagay ang natuklasan niya. Bagaman binata pa si Byron ay nakatakda na itong ikasal sa abogado ring kagaya nito. Hindi nga niya alam kung matutuwa o malulungkot sa natuklasan. Natutuwa siyang natupad nito ang pangarap nito na maging abogado. At base sa nakita niyang bahay nito, alam niyang malayo na ang narating ng mga pangarap nito. Ngunit kasabay ng katuwaang iyon ay ang kalungkutan sapagkat natitiyak niyang matagal na siya nitong nakalimutan. Sa katunayan ay malapit na pala itong ikasal. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang muling bumalik sa Amerika. Total ay wala na siyang babalikan pa rito sa Pilipinas. Isa pa, mas gusto na niya ang tahimik na buhay sa Amerika. Hindi siya interesado sa kayamanan ng pamilya. Kontento na siya sa trabaho niya rito sa isang real estate company. Kaysa manatili siya sa Pilipinas at patuloy lamang niyang maalala ang masasaya nilang sandali ni Byron. At least dito, kahit papaano ay iba ang kapaligirang nakikita niya. Nakahanda nang pumasok sa trabaho si Ariana nang gulantangin siya ng isang tawag mula sa Pilipinas. Ang daddy niya ang nasa kabilang linya. Inatake raw sa puso ang kanyang lolo Jose at sa ospital na ito binawian ng buhay. Bagaman ito ang naging dahilan ng pagkawala sa kanya nang kay sa isang lalaking minahal niya. Kahit paano ay masakit pa rin ang pagkawala ng kanyang abuelo. Marami rin itong ginawang kabutihan para sa kanya. Isa pa, alam niyang minahal siya nito ng labis. Iyon nga marahil ang dahilan kung bakit nagawa nitong panghimasukan ng buhay niya. Dinig niya ang paggaralgal ng tinig ng daddy niya. Alam niyang umiiyak ito. Noon lamang niya narinig na umiiyak ang kanyang ama. Uuwi na ako dyan. Aayusin ko lang ang mga naiwan kong trabaho dito. Pagbibigay assurance niya. Make it fast, Ariana. Utos nito. Yes, I will. Anya. Napuno ng mga kilalang tao sa lipunan ang libing ni Lolo Jose. Pati ang presidente ng Pilipinas ay nakiramay sa kanila. Naging balita iyon ng mga telebisyon at pahayagan. Malaking kawalan daw ang matanda sa larangan ng negosyo. Nakiramay rin ang mga dating kaibigan ni Ariana. Kumpleto ang kanyang mga kabarkada. May kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. Sila na lamang marahil ni Aiza ang natitirang walang asawa. Isang linggo matapos ang libing ay pinulong sila ng abogado ni Lolo Jose para sa mga ari-ariang naiwan nito. Sa kanya ipinamahala ang Torres Textile Industries, pati na rin ang mga negosyo nito sa Singapore at Hong Kong. Matapos silang pulungin ng abogado ay kinausap siya nito ng personal. May iniwang sulat ang abuelo niya para sa kanya. Binasa niya iyon nang nag-iisa na siya. Sa aking kauna-unahang apo, simula pa pagkabata ay sinubaybayan ko na ang paglaki mo. Nakita ko kung paano ka unang nagsalita at kung paano binigkas ang salitang lolo. Iyon na yata ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Hindi naman siguro kaila sa'yo na ikaw ang paborito kong apo. Malaki ang tiwala ko sa'yo sapagkat nakita ko sa'yo ang katangian ko. Alam kong paris ko ay matatag ka. Kaya naman pinaghinaan ako ng loob nang mabatid kong umiibig ka sa isang lalaking hindi natin kauri. Natakot kasi akong baka masaktan ka lang. Patawarin mo sana kung pinanghimasukan ko ang buhay mo. Sa nakalipas na 5 taon, lingid sa iyo ay sinubaybayan ko ang buhay mo. At alam kong hindi ka naging maligaya. Batid kong hanggang ngayon ay minamahal mo pa rin ang lalaking iyon. Noon ko natiyak na hindi ko pala talaga kayang ibigay ang iyong tunay na kaligayahan. Patawarin mo ko, mahal kong apo. Ibinibigay ko na ang iyong kalayaan na makapamili ng lalaking mamahalin mo. Sana lang ay hindi pa masyadong huli. Hangad kong matagpuan mong muli ang iyong kaligayahan. Patawad, Lolo Jose. Hilam na ng luha ang mga mata ni Ariana nang matapos niyang basahin ang sulat.
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Sana raw ay hindi pa huli ang lahat. Masyado na yung huli ngayon, Lolo. May pait sa mga labing daing niya. She was almost 30. Hindi na siya bata. At ang lalaking pinakamamahal niya ay pag-aari na ng ibang babae. Nakagat niya ang labi. Malamang ay mamamatay na lamang siyang malungkot habang buhay. Ngayon pa lang ay natitiyak na niyang hindi na siya iibig pa sa ibang lalaki. Sapagkat kung titibok pang muli ang puso niya, noon pa sana. Marami ang nanliligaw sa kanya. Marami na rin siyang naging relasyon. Ngunit dinadaya lamang niya ang kanyang sarili sa ginagawa niya. Nagiging unfair lamang siya sa sarili at sa mga lalaking nakakarelasyon niya. Hindi na niya magagawang iwaksi pa sa kanyang puso at isipan si Byron. Ito lamang ang nag-iisang lalaking itinitibok ng puso niya. Kung maaari nga lamang turuan ng puso, noon pa sana niya ito tinuruan na muling magmahal. Para hindi ganitong nangungulila siya. Gustuhin man ni Ariana na muling bumalik sa Amerika ay hindi na maaari dahil kailangan niyang harapin ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng abuelo. Isa pa, naawa siya sa kanyang lola Romina dahil nag-iisa na lamang ito ngayong wala na ang lolo niya. Hindi naman niya maasahan ang kanyang mga kapatid sa pag-aasikaso rito dahil abala ang mga ito sa kani-kanyang buhay. Ganoon din ang daddy niya. Lola Romina, halika na, papadilim na. Yaya niya sa abuela. Kaninang-kanina pa sila sa mausoleum ni Lolo Jose. Wala naman ginawa roon ang matandang babae kundi ang umiyak ng umiyak. Tumitira siya ngayon sa bahay ng kanyang lola since ayaw naman nitong lumipat sa kanila. Papalabas na sila ng mausoleum nang matanawan niya ang isang lalaki na pamilyar sa kanyang tindig, dumaan man ng maraming taon. Bigla ang mabilis na pagtahip ng kanyang dibdib. Napakunot noo siya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Byron ang nakikita niyang nakatayo, nakatanghod sa puntod ng kung sino at may hawak na isang basket ng mga bulaklak. Hanggang sa makasakay sila sa kotse ay hindi pa rin niya inaalis ang kanyang tingin dito. Sino kaya ang dinadalaw nito? Gusto niyang makabalita ng tungkol sa binata. Nasasabik na siyang makausap ito. Napapikit siya nang muling maalala ang mga halik nito. Kahit na kailan ay hindi niya nagawang iwaglitiyon sa kanyang puso at isipan. Matapos magdasal at sindihan ng kandila ang puntod ng kasintahan, ay dumaan si Byron sa mausoleum ni Don Jose Torres. Nabalitaan niya ang pagkamatay nito. Naroon siya ng unang gabi ng burol nito, ngunit hindi na siya nagpakita pa sa pamilya nito. Alam din niyang dumating na si Ariana galing sa Amerika at dito na sa Pilipinas ngayon maninirahan. Napatiim ang kanyang mga bagang. Hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Ang ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Iyon nga marahil ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtatagumpay niya ngayon. Doon niya'y binubuhos ang lahat ng kinikimkim niyang galit para rito. Tinignan niya ng matagal sa lapida ang pangalan ni Don Jose. Tama ang sinabi ng nanay niya. Hinding-hindi madadala sa hukay ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kung saan nagmula ang isang tao, doon din ito magbabalik. Ano pa ang silbi ng pagpupunyagi at kayamanan kung sa huli, hindi naman naging maligaya sa buhay rito sa mundo? Ano nga ba ang silbi ng lahat ng ito? Heto siya, nakamtan na niya ang lahat. Nakapagbakasyon na siya sa iba't ibang panig ng mundo. Naibigay na niya sa kanyang pamilya ang kaginhawaang pangarap niya para sa mga ito. Pero bakit parang hindi pa rin siya masaya? Saan ba niya mabibili ang kaligayahang hinahanap niya? Napatungo siya. Alam niya ang sagot sa katanungan niyang iyon. Marami ng tao nang dumating sila ni Aiza sa birthday party ng ex-boyfriend na naging kaibigan na rin nito. Pamilyar sa kanya ang ibang bisita, mga anak ng kaibigan ng daddy niyang iba. Lito, I want you to meet my best friend, Ariana Torres. Very proud na pakilala ni Aiza sa binata. Sa kanya naman ito bumaling pagkatapos. Ariana, si Lito, Dr. Lito Sanchez. Malapit na siya maging neurologist.
Inilahad niya ang isang kamay sa binata. Happy birthday and nice meeting you. Iniabot niya rito ang kanyang regalo. Thank you, and nice meeting you too. Noon ko pa gustong makilala ka ng personal. Tama si Aiza, talaga palang napakaganda mo. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Inistima silang mabuti ni Lito. Ipinakilala pa sa ibang bisita. Umalis lang ito sa mesa nila nang may mga dumating na bagong mga bisita. Ariana, imagination ko lang ba nakikita ko dahil sa dami ng nainom ko? O totoong naririto si Byron? Tanong ni Aiza. Inilapag nito ang hawak na kopita ng alak. Napatigil si Ariana sa pagkikipagkwentuhan kay Dennis, isang kaibigan sa Amerika na hindi niya inaasahang makikita sa party. Dahan-dahan siyang lumingon sa itinuturo ng kaibigan para siyang mabubuwal sa kinauupuan. Si Byron nga ang nakikita ni Aiza at nakatingin ito sa kinaroroonan nila. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya o totoong nakita niya ang piping pananabik sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ngunit marahil ay guni-guni lamang niya iyon dahil kagad ding napalitan ng pagdidilim ng anyo. Kung pananabik ang nararamdaman niya, kabaliktaran niyon na nakikita niya ngayon sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay tumigil saglit ang mundo sa pag-ikot. Mabilis na mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Parang sinisipa ng kabayong dibdib niya. Gusto niya itong lapitan. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit at muling damhin ang init ng hatid ng mga labi nito. All these years ay hindi pa rin nagbabago ang epekto ng binata sa kanya. Ngunit wala siyang lakas na gawin ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Natatakot siya sa maaring sabihin nito. Natatakot siya sa malalaman niya mula rito. Bakit parang walang suot na wedding ring, saka walang babaeng kasama? Hindi ba nung pinuntahan natin siya last year, ang sinabi ng katiwala niya ay kakasal na siya? Mahinang tanong ni Aiza. Hindi siya umimik. Parang gustong kumawala ng luha sa kanyang mga mata. Alam mo, sikat na yan. Kay bago-bago pa lang na lawyer pero marami nang naipanalong kaso. Ilang beses ko nga nabasa ang pangalan niya sa dyaryo eh. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang tila nanunuot na tinging ipinukol ng dating nobyo sa kanya. Pagkatapos ay may isang lalaking lumapit doon at doon na natuon ang pansin nito. Para siyang masusuffocate na hindi niya maintindihan kung kaya nag-excuse siya sandali at humanap ng lugar kung saan ay maaari siyang makapag-isa. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang pakawalan ang lahat ng damdaming naroroon sa dibdib niya. Nagtungo siya sa terrace. Kamusta ka na? Napaigtad si Ariana mula sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya ay nakita niya si Byron. Mula sa liwanag ng chandelier ay kitang-kita niya ang kakisigan nito. Lalo tuloy siyang natense. Hindi ko inaasahang makikita tayo rito. Sabi nitong titig na titig sa kanya. Walang nababanggit si Lito sa akin na magkakilala kayo. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Kahit ang totoo ay nangangatog ang mga tuhod niya. Why couldn't she relax? Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang magkaganito. Actually, ngayon ko lang siya nakilala. His Aiza's ex-boyfriend. Anya. I see. Muling pumailan lang ang katahimikan sa pagitan nila. Humugot siya ng isang malalim na hininga. I'm glad natupad mo na rin ang mga pangarap mo. Mahinang sabi niya. Ngumiti ito, may pait sa mga labi. Pinagmasdan ito ni Ariana. Mas lalo itong gumapo at kumisig. Kung malakas na apil nito noon ay mas nadagdagan niyon ngayon dahil nagkaroon na ng authority sa anyo nito. Kung sa bagay, isa na itong matagumpay na lawyer ngayon. Marahil kasabay ng pagbabago ng buhay nito ay ang pagbabago rin ng puso nito. Sabi nga, the only permanent thing in this world is change at nakakapagpalungkot sa kanya ang isiping iyon. Dahil walang nabago sa nararamdaman niya para rito. Kahit na kailan ay hindi nawala sa isip niya kung paano ang pakiramdam ng makulong sa matitipunong bisig nito. Gayon din ang may init nitong halik na sa tuwina ay nakakapagpatuliro sa kanya. Kahit kailan ay hindi nawaglit sa kanyang isipan ang mga alaalang iyon. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil heto pa rin siya at parang baliw na umiibig dito.
Hindi binago ng nagdaang mga taon ang damdamin niya para rito. Muling gumapang ang katahimikan. Kapwa wala silang masabi sa isa't isa. Tila may kani-kanyang umuukupa sa mga isipan nila. Gusto niyang malaman kung natuloy ba ang pag-aasawa nito. Wala kasi siyang nakitang singsing sa daliri nito. Binata pa ba ito? Hindi niya maisatinig ang katanungang iyon dahil natatakot siya sa maaari nitong isagot. I've heard a lot about you. Sikat ka ng araw ngayon at magaling kang lawyer. Masayang masaya ako sa tagumpay mo ngayon. Salamat. Tumingin ito sa kanya. Ikaw, kamusta ka na? Iniiwas niya ang tingin dito. I'm fine. I'm sorry about your grandfather's death. Mahinang sabi nito. Tumango siya. Kung nalalaman lamang sana nito ang ginawa ng kanyang abuelo noon. Bakit dalaga ka pa rin hanggang ngayon? Tanong nito at hindi niya inaasahan iyon. Wala siyang nakahandang sagot. Alangan namang sabihin niyang magmula nang maghiwalay sila ay hindi na siya umibig pa sa ibang lalaki. Kahit papaano ay may pride siya. Nag-init ang magkabila niyang pisngi. Naging busy ako sa trabaho ko. Pagsisinungaling niya. Really? Nilapitan siya nito. Nagrigodo ng puso niya. Amoy na amoy niya ang pabangong gamit nito. She loved his perfume. Hindi niya alam kung anong klaseng pabango iyon dahil noong boyfriend niya ito ay ayaw nitong sabihin sa kanya kung anong brand iyon. Palagi nitong isinasagot sa kanya na mumurahin lamang daw iyon. Pero gustong gusto niya ang amoy na iyon at natutuwa siyang may isang bahagi pa rin pala sa pagkatao ni Byron ang hindi nagbabago. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Hindi siya makapagsalita. Ni hindi niya magawang tumutol. Hindi man niya aminin ay pinananabikan niya ang sumunod nitong ginawa. Siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Sa umpisa ay pilit siyang lumalaban sa nadarama niya. Bunga ng ginagawa nitong paghalik. Ngunit unti-unti ay bumigay na rin siya. Nagpaubaya siya at tinugo ng mga halik nito. Ipinilupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Kay tagal niyang pinanabikan na muling maulit ang tagpong iyon. Kay tagal na magkahinang ang kanilang mga labi. Ramdam niyang tila kuryenteng bumalot sa kanyang buong katawan at sumiksik hanggang sa kaliit-liitang himaymay niya. Tangay na tangay siya sa init ng mga halik ni Byron nang bigla na lamang itong kumalas sa kanya. Muli ay nakita niya sa mga mata nito ang galit. Tila gusto siya nitong murahin. Parang ang dami-dami nitong gustong sabihin sa kanya. Ngunit walang tinig na lumabas sa bibig nito. Sa halip ay mabilis siya nitong tinalikuran. Naiwan siyang parang tulala. Alam niyang hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni Byron sa kanya sa bigla niyang pag-alis. Kung nalalaman lang sana nito ang dahilan. Isinakripisyo niya ang kaligayahan niya para sa kaligtasan nito. Kung hindi niya sinunod ang kanyang abuelo noon, alam niyang tototohanin nito ang banta laban sa kaisa-isang lalaking mahal niya. Galit na galit si Byron, masigit ay sa kanyang sarili. Dahil sa kabila ng lahat ay naroroon pa rin si Ariana sa puso niya. All these years ay ito pa rin ang babaeng kanyang itinatangi. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang kotse at kaagad siyang umalis sa pagtitipong iyon. Patuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa masumpungan na lamang niya ang kanyang sarili sa tapat ng bahay ng dating kasintahan na si Janelle. Ilang sandali rin siyang nakahimpil sa tapat ng bahay na iyon na ngayon ay pinaupahan na ng mga magulang ng babae sa mga kamag-anak ng mga ito. Naging napakabait sa kanya ng yumaong kasintahan. Sa tulong nito kahit na papaano ay unti-unting naibsan ang lungkot na nadarama niya. Parati ay naroroon ito para suportahan siya. Alam niya, malaki ang kasalanang nagawa niya sa dalaga dahil sa kabila ng lahat ng pagmamahal at suportang ibinigay nito sa kanya ay hindi niya iyon nagawang tumbasan ng 100%. Dahil kahit na kailan ay hindi niya nagawang palitan si Ariana sa pwestong inookupahan nito sa kanyang puso. Ngunit handa pa rin siyang mahalin si Janelle sa kabila ng lahat.
Nakahanda na siyang kalimutan ng tuluyan ang dating nobya at ibaling ang kanyang buong puso kay Janelle. Nang maganap naman ang aksidente, nabangga ang kotse nito. Wala nang kasalang naganap sa pagitan nila. Nasaktan siya sa pagkawala ng dalaga na nagmahal ng wagas sa kanya. Nasa piling niya ito noong panahong walang-wala pa siya hanggang sa kanyang pag-unlad. Kahit na kailan ay hindi ito nagsawang alalayan siya. Pinalalakas nito ang loob niya. Hindi paris ni Ariana na minahal niya ng buong buo, ngunit pinaasa lamang siya sa wala. Pinagbuksan siya nito ng pinto upang pagsarahan pagkatapos. And yet, mahal pa rin niya ito. Ito pa rin ang babaeng itinatangi ng puso niya. Isa kang malaking hangal, Byron. Sita niya sa sarili. Muli niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa niya ngayon, heto pa rin at hungkag ang buhay niya. San ka ba nagpunta? Akala ko'y iniwan mo na ako rito. Sabi ni Aiza nang bumalik sa mesa si Ariana. Sinikap niyang ngumiti kahit na hanggang ngayon ay tensyonado pa rin siya. May nakita lang akong kaibigan. Uy, binata pa rin pala hanggang ngayon si Byron. Excited na balita nito. Hindi pala natuloy ang kasal nila ng kanyang fiancé dahil namatay ang babae sa isang aksidente. Hindi ko nga nabalitaan yun pero nabalita raw sa dyaryo. Siguro nung panahong iyon ay kasalukuyan akong nagmumukmok dahil sa breakup namin ni Lito. Natigilan ito sa pagsasalita, kunot noong napatingin sa kanya. Ariana, may problema ba? Hindi siya makapagsalita. Binata pa si Byron. Dapat ba niyang ikatuwa ang balitang iyon, gayong kitang-kita niya kanina ang galit na nasa mga mata nito. Aiza, mauuna na akong umuwi sa'yo. Medyo sumakit ang ulo ko. Pagdadahilan niya. Ang totoo ay kanina pa niya gustong pakawala ng mga luhang pinipigilang wag pumatak. Bakit kailangang paglaruan ng kapalaran ang pag-ibig nila ni Byron? Bakit kailangang paghiwalayin sila ng magkaiba nilang mundo? At ngayong nagkita silang muli, naglaho na ang pagmamahal nito para sa kanya. Alam niya, galit at pagkasuklam na lamang ang naroon sa puso nito para sa kanya at hindi niya alam kung magagawa pa niyang burahin iyon. Pagkagaling sa kumpanya ay dumiretso si Ariana sa puntod ng kanyang abuelo. Nagsindi siya ng kandila para rito. Napatawad na niya ito sa ginawa nito sa kanya. Ipinagdarasal niya kung saan man ito naroroon ngayon ay sana ay makamtan nito ang katahimikan at kapayapaan. Matapos bumigkas ng panalangin ay lumabas na siya sa mausoleum. Papasakay siya sa kotse nang mamataan niya si Byron. Alam na niya ngayon na ang yumao nitong kasintahan ang puntod na dinadalaw nito. Napag-alaman niya iyon mula sa common friend nila. Marahil ay mahal na mahal nito ang namatay na girlfriend. Hindi niya alam kung bakit hindi niya napigilang makaramdam ng selos. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan ng kanyang kotse. Nagdadalawang isip siya kung lalapitan ba niya ito o aalis na lamang siya. Malaki ang galit nito sa kanya. At marahil kahit anong paliwanag ang gawin niya ay nakasarado na ang isipan nito para pakinggan siya. O ang mas masakit, baka hindi na ito interesado pang malaman ang dahilan kung bakit bigla na lamang niya itong iniwan. Ganoon pa man ay gusto niyang malaman ni Byron ang katotohanan. Gusto niyang malaman nito na labag sa kanyang kalooban ang kanyang ginawa. Unti-unti, dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng lalaki. Tila ikinagulat pa nitong makita siya roon, ngunit hindi ito nagsalita. Muli nitong ibinaling ang tingin sa puntod ng dating kasintahan. Nalaman ko mula kay Lito ang nangyari. I'm sorry. Mahinang sabi niya. Hindi ito uminik. Napatingin siya sa pangalang nakasulat sa lapida. Alam ko kung gaano kasakit para sa iyong mawalan ng minamahal. Halos paanas lamang na sabi niya. Bahagya siya nitong nilingon, tumawa ito ng pagak. No, you're wrong. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Mariing sabi nito. Hindi mo alam. Wala kang nalalaman sa pakiramdam na iyon. Sarkastikong dugtong nito.
Ramdam na ramdam niya ang galit sa bawat katagang binibitawan nito. Byron, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ito kumibo. Alam ko, malaki ang galit mo sa akin dahil sa bigla kong pag-alis. Hindi ko ginustong lumayo sa iyo. Matagal ko nang kinalimutan yun. In fact, lahat ng nangyari sa atin noon ay binura ko na sa isip ko. Matigas ang tonong putol nito, saka nagmarcha na palayo sa kanya. Ngunit naiwan sa kanya ang masasakit na salitang binitawan nito. Kinalimutan na nito ang lahat. Lahat ng nangyari sa kanila ay binura na nito sa isipan. At kasama roon ang magaganda nilang alaala. Napaiyak siya. Bakit nga ba siya umaasa pa na tulad niya ay naroroon pa rin siya sa puso ni Byron? Marami nang nagbago rito. At kasabay ng pagbabagong iyon ay ang pagbabago ng damdamin nito. Nagtagis ang mga bagang ni Byron nang hindi mapalis sa isipan niya si Ariana. Hindi niya alam kung anong klaseng paglimot ang gagawin niya. Muli siyang nagbukas ng isa pang bote ng beer. Anak, hindi ka pa ba magpapahinga? Hindi pa ako inaantok, inay. Anya sa ina. Napapailing na umupo sa tabi niya si Aling Nilda. Napatingin ito sa mga bote ng beer na nainom niya. Ganyan na lamang ba parati ang gagawin mo sa tuwing malulungkot ka? Alin sa dalawa? Papatayin mong sarili mo sa trabaho o maglalasing ka? Byron, buong buhay mo ay wala ka nang ginawa kundi ang bigyan ako ng magandang buhay. Napakabuti mong anak at pinagpapasalamat kong sa kabila ng pagkukulang ko bilang isang magulang mo ay lumaki kang ganyan. Mahal na mahal kita anak. Kaya nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong naghihirap ang kalooban mo. Mahinang sabi nito. Tumawa siya ng pagak. Inay, matulog na kayo. Huwag niyo na akong intindihin pa. Kaya kong sarili ko. Bakit ba parati mo nalang sinasarili ang problema mo? Hayaan mo namang makatulong ako kahit na sa ganitong paraan lang. Alam kong naghihirap ang kalooban mo dahil sa Ariana na yun. Ina mo ako. At nararamdaman kong damdamin mo. Hindi mo man sabihin sa akin, alam kong hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ang anak ni Senador. Hindi siya kumibo. Ang sabi ni Idang, hanggang ngayon raw ay dalaga pa rin si Ariana. Malay mo, kagaya mo ikaw rin ang hinihintay niya. Matamlay ang pakiramdam ni Byron nang pumasok siya sa kanyang opisina kinabukasan. Naparami ang nainom niya nung nagdaang gabi. Kaya hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang ulo. Hindi tamang parati na lamang siyang ganito. Sa tuwing mangungulila ay lulunurin niya ang kanyang sarili sa alak. Pero iyon lang ang naiisip niyang paraan upang kahit na paano ay maibsan ang lungkot na nadarama niya. Umupo siya sa kanyang swivel chair at napatitig sa LCD ng kanyang laptop. Para na siyang nasisiraan ng bait. Dahil image ni Ariana ang nakikita niya roon. Pinagtatawanan siya sa nangyayaring ito sa kanyang sarili. Mahina siyang napamura, saka nagmadaling tumayo at lumabas ng kanyang pribadong opisina. Sir, may appointment ho ba kayo kay Ma'am Ariana? Ako ho ang kanyang sekretary. Parang walang narinig na dumiretso si Byron sa pribadong opisina ni Ariana. Inabutan nitong may binabasang papeles ang dalaga. Nagulat siya nang makita ito. Napasugod ka yata. May kailangan ka ba? Nagtagis ang mga bagang nito. Nagagalit ito sa kanya. Nagagalit ito dahil sa tuwing nakikita siya nito ay tila nawawala na ito ng kontrol sa sarili. Tila lumalabnaw ang utak nito at wala itong gustong gawin kundi yakapin siya at damhin ang malalambot niyang labi. Ngunit pilit na pinapaalala ng utak nito ang kanyang ginawa rito. Hinding-hindi na ito makakapayag pang muling saktan at paglaruan ng babae ang damdamin nito. Damn you, Ariana. Damn you for making my life miserable. Yamot na sabi ni Byron. Hindi na nito napigilan ang lahat ng kinikimkim na sama ng loob sa mahabang panahon. Tumayo siya. Byron, akmang lalapitan niya ito ngunit umatras itong palayo sa kanya. Nagpupuyo sa galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin, Ariana?
Walang oras na hindi ko naiisip ang ginawa mong paglalaro sa damdamin ko. Minahal kita ng tapat. Umasa kung ganun ka rin sa akin. Eh yun pala, pinaglaruan mo lang ako. Hindi kita pinaglaruan, sigaw niya. Hindi pinaglaruan? At anong tawag mo sa ginawa mong biglang pag-alis ha? Hindi ba paglalaro sa damdamin ko yon? Kung alam mo lang kung gaano ko nagdusa sa ginawa mo, hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala ka. Pinaasa mo ko sa wala. Binuhay mo mga panaginip ko na kaya mong mahalin ng katulad ko na walang-wala noon. Akala ko sasamahan mo ko sa pag-abot sa aking mga pangarap. Pero kagaya ka rin pala ng ibang mata pobre. Iniwan mo ko dahil hindi ako mayaman noon. Dahil wala akong perang maipagmamalaki. Dahil hindi ako kagaya ng mga manliligaw mo. Dahil nahihiya ka malaman ng buong pamilya mo na isang pobreng kagaya ko ang... Hindi totoo yan. Umiiyak na sigaw niya. Kitang-kita ng lalaki ang paghihirap ng kalooban niya habang nagsasalita. Natigilan nito. Akala mo ba madali para sa akin ang ginawa ko? Kagaya mo, hirap na hirap rin ang kalooban ko. Bawat oras wala akong iniisip kundi ikaw. Bawat gabi, wala akong napapaginipan kundi ang magkayakap tayo. Parang impyerno sa akin ang nagdaang mga taon. At hanggang ngayon, para pa ring impyerno ang buhay ko. Sa tuwing makikita kitang galit na galit sa akin. At hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Pero bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Mahinang tanong nito. Natuklasan ni Lolong tungkol sa ating relasyon. Gusto kitang ipaglaban, pero alam kong hindi siya nagbibiro nang sabihin niya sa aking ipapapatay ka niya kapag nagpatuloy pa tayo. Hindi ko maaaring ipagsapalaran ang buhay mo. Kaya, kahit labag sa kalooban ko, mas pinili ko na lang nalayuan ka. Umiiyak na pagtatapat niya. Hindi ito makapaniwala sa revelasyon ni Ariana. Nang umuwi ako last year ay hinanap kita. Pero nalaman kong malapit ka ng ikasal. Ang sakit-sakit niyon para sa akin, akala mo ba? Ang sakit-sakit malamang wala na talagang pag-asang magkabalikan pa tayo. All these years, wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw lang. Kaya ang sakit para sa aking malaman na matagal mo na akong kinalimutan. Hindi totoo yun. Mahinang sabi nito. Sinabi ko lang yun sa'yo dahil nagagalit ako. Pero ang totoo, kahit kailan ay hindi rin kita nagawang kalimutan. Oo, inaamin ko. Nakahanda na akong kalimutan ka, kaya nagbalak na akong magpakasal kay Janelle. Pero naganap ang trahedya sa kanya. Nilapitan siya nito. Pero alam ko, kung nasan man ngayon si Janelle ay maligaya siyang malaman na naliwanagan na sa atin ang lahat at mas matutuwa siguro siya kung makikita niyang lubos na akong maligaya. Kunot noo siyang napatingin dito. I'm sorry, Ariana, kung pinag-iisipan kong niloko mo lamang ako. Mahal na mahal kasi kita at hindi ko matanggap na pinaglaruan mo lamang ako. Akala ko fake ang lahat na ipinakita mo sa akin. Kahit na kailan ay hindi ko pinagbalakang lokohin ka. Naiintindihan ko na yun ngayon. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Sana ay... Humihingi ka ba ng ikalawang pagkakataon? Namula ang mukha ni Byron. Kung pwede sana, at kung papayagan mo sana, gusto ko na ring hingi ng kamay mo sa parents mo. Mahinang sabi nito at bago pa siya makasagot ay siniil na siya nito ng halik sa labi. Buong puso, buong pagmamahal na tinugon ni Ariana ang halik nito. At ngayon ay hindi na lamang isang panaginip ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Nagugulahang tanong ni Senador Torres na biglang pumasok sa silid. Naghiwalay ang dalawa. Naglipat-lipat ang tingin ng matanda sa kanila. Nagmamahalan po kami ni Byron, Dad. Buong tapang na sagot ni Ariana. Kailan pa? Tanong nito. Matagal na po. Sagot ng binata. Sa katunayan, bala ko na pong hingi ng blessing ninyo. Gusto na ho naming magpakasal sa lalong madaling panahon. Tiyak na sagot nito. Tinitigan nito ng matanda. Hindi inasahan ni Byron ang sasabihin nito.
Mabuti naman at mawawala na ang takot ko. Natatandang dalaga na lamang itong aking anak sa paghihintay sa'yo. Nagulat si Ariana. Dad? Nagtatanong ang mga mata niya habang nakatingin sa ama. Ngumiti si Senador Torres. Hindi ako magiging ganito kung hindi matalas ang aking pakiramdam. Noon pa man ay alam na namin ng mami mo na may namamagitan sa inyo. Alam ko rin ang ginawang paghadlang ni Papa. Pero huwag kayong mag-alala. Ni katiting na pagtutol ay wala akong nadarama. Hindi ako nakailam noon sa ginawa ni Papa. Dahil alam kong hindi na kailangan. Kung talagang kayo, kahit na anong mangyari, kayo pa rin. Alam ko kung gaano mo kamahal ang aking anak, Byron. Attorney Byron Castelo. At natutuwa akong pinatutunayan mo yan sa kanya sa pamamagitan ng pagsusumikap mo magtagumpay. Lumapit ito at tinapik sa balikat si Byron. Go ahead, Mary, my daughter. Alam kong magiging maligaya kayo. Napayakap si Ariana sa ama. Salamat, Daddy. Salamat po, Senador. Makakaasa po kayong mamahalin ko siya ng buong katapatan. Ngumiti ang matanda at iniwan na sila. Mahigpit na nagyakap ang magkasintahan. 2 buwan ang lumipas ay idinaos ang ingrandeng kasalan ni Byron at Ariana na dinaluhan ng mga prominenteng tao sa lipunan, sa harap ng kanilang mga pamilya at sa harap ng Diyos. Sumumpa sila na mamahalin at aalagaan ang isa't isa habang buhay.